So, hello mga kabayan. Ito na naman po ang inyong Junjun at magre-react tayo. So, yung video po na ito ay napadaan lang po sa aking TikTok. Tungkol po ito sa PhilHealth. So, si Senator Bongo, parang meron siyang dinidiscuss tungkol dito sa isang miyembro ng PhilHealth na in 15 years, ay nag-contribute siya in total 200,000. Pero parang nabawas lang yata sa bill niya, no, na tulong ng PhilHealth is parang more than 56,000 lang. So, anyari PhilHealth? Hindi ako kasi bilang manggagawa, mga kababayan, nagbabayad tayo ng PhilHealth. Tapos, automatic yan. Kakaltas sa sahod natin habang tayo nagtatrabaho. So, mandatory yan. So, hindi ka pwedeng magsabing hindi. Okay? So, yun nga, no? Sa video na to, panoorin nyo si Senator Bongo kasi talaga namang nakakalungkot. Nakakalungkot, na bilang tayo mamamayan, bilang tayo na sumusunod, no, sa batas para makaltasan tayo. Para din naman sa benepisyo natin yan, eh. Lahat naman ng tao tumatanda, lahat naman ng tao nagkakasakit. So kaya nagkaroon ng initiative ang government na ganyan. Pero sana, sa akin lang, is kahit naman sana man lang, no, kabuuan nung hinulog natin, ay may tulong sa atin. At kung hindi man, mas lamang pa doon. Kasi kaya nga tayo nagkakaroon ng ganyan na insurance. Diba? So panoorin natin mga kabayan para maintindihan natin, Junjun is in. Contributor po siya ng PhilHealth. Walang mintis. Alam niyo po, magkano lang sinagot ng PhilHealth out of the 4 million pesos na hospital billing niya? Mali po ito, Mr. President. Hindi po ito makatao. Hindi po ito katanggap-tanggap na hindi mo man lang mapakinabangan ang binayad mo sa oras na kailangan mo na ito. Gusto ko rin pong ipakilala sa inyo si Sir Walter. Sa loob po ng 1.5 dekada, inalay niya po ang kanyang oras, pagod at kalusugan sa serbisyo publiko. At naging provincial health officer po sa lugar na itinuring na hometown ng kasamahan nating si Senator Robin Hood Padilla. Si Sir Walter, consistent contributor po siya ng PhilHealth. Walang mintis. Mr. President, ikinalulungkot ko pong ibalita sa inyo na ilang linggo na po ang nakalipas, pumanaw na po si Sir Walter sa sakit na pancreatic cancer. With the consent of his family, ang suma total na naging kontribusyon niya sa PhilHealth ay umabot po sa 200,000 pesos. Kinaltas po ito sa kanyang sweldo. Ngunit sa kinasamaang palad, siya mismo ay naging biktima ng kakulangan ng PhilHealth. Lumapit sa aming opisina, lumapit po sa Malasakit Center ang kanyang pamilya para humingi ng tulong sa hospital bill. Umabot po sa 4 na milyon ang kanyang bill sa hospital. 800,000 pesos po ang PWD discount. Alam niyo po, magkano lang sinagot ng PhilHealth out of the 4 million pesos na hospital billing niya? 29,120 pesos. May barya pa. Mahigit 2 milyon po ang kanilang kailangang bayaran. Namumroblema pa ngayon ang kanyang pamilya kung saan kukunin ang pambayad. Bago nito, sa kanyang unang confinement, umabot naman siya sa 6 million pesos ang hospital bill ni Sir Walter. Magkano po ang na-cover ng PhilHealth? 27,000. 15 years pong nagsakripisyo si Sir Walter para sa pamilya. Para sa bayan, umabot sa 200,000 ang kanyang total contribution sa PhilHealth. Namatay na halos 60,000 lang po ang suma total na deduction ng PhilHealth sa kanyang huling 2 confinement. Mali po ito, Mr. President. Hindi po ito makatao. National Heroes Day po kahapon. Marahil isa sa mga heroes sa Camarines Norte, si Sir Walter, for his quiet but selfless service as a health officer. Ganito na lang ba parati? Antayin na natin na mamatay na po ang bayani para lang magising sa katotohanan at sa bulok na sistemang nagpapahirap sa buhay ng mga kababayan natin. Hindi po ito katanggap-tanggap na hindi mo man lang mapakinabangan ang binayad mo sa oras na kailangan mo na ito. Hindi po ito tama. Nag-contribute ka na, nagbayad ka na, bawas na sa sweldo mo. Nung namatay ka, lugi ka pa. Kawawa naman po yung naiwan na pamilya, Mr. President. Anong klaseng insurance yan? Sobra-sobra naman po ang pondo. 500 billion ang reserve fund. At dapat po mabigyan po sila ng maayos na serbisyo ang ating mga kababayan. Kung ano pong kinontribute nila, dapat po mapakinabangan po ito ng ating mga kababayan. So, ayan nga, mga kabayan, napanood nyo. Nakakalungkot. No? At ayon doon sa video, narinig ko na
Parang overall pondo ba or may pondo ba ang PhilHealth na 500 billion. At kung maalala nyo, siguro napanood nyo rin yung mga news, no? Na merong sobra noon, hindi ko alam kung kailan, no? Kung last year ba or last year na pondo ang PhilHealth na sinaole. Kasi parang 60 billion ba yun? Something, ganon. Sinaole kasi sobra daw, hindi nagamit. So, nakakalungkot na ganon. Na bakit ganon? Siguro, kautusan sa PhilHealth yun na kapag may hindi kayo nagamit, isaoli nyo. I don't know, hindi ko po alam. Pero, bago nyo po isaoli sana, tiyakin nyo na taga-PhilHealth, mga taga-PhilHealth, na lahat ng nangangailangan, medikal, natugunan nyo, natulungan nyo ng maayos. So, hindi ko alam, baka mandato sa inyo yan o baka meron kayong sinusunod na rules na ganito lang ibigay nyo. Sana mabago. Kasi maraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong financial pagdating po sa kalusugan. So, yun lang po ang sa akin. Yun lang po ang reaction ko doon. Huwag po nating sayangin. Huwag po na, sa gaya nga po ng sabi ni Senator Bongo, huwag na nating antay mamatay pa, no? Para magising tayo sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin. Kasi sayang po. Ang pera po, nandyan yan, hinulugan ng mga members ng PhilHealth para po, pagdating ng panahon, pag nangailangan sila, ay matulungan po ninyo na mga taga-gobyerno. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Junjun is out.